pinapabalita na meron daw mga taga-DPWH na nagsisira na ng mga dokumento. Oo. Diba? Okay. Naalala ko, pinag-usapan po natin ito siguro mga last month. Ang ganda ng paliwanag nyo, pero maganda ipaalala uli sa mga kababayan natin. Paano ko yung mga relevant documents na kakailanganin to prosecute, let's say, corrupt DPWH officials along with their conspirators? Meron bang paraan para, kunwari, sinira yung dokumento yung original, in terms of prosecuting them? Ano bang paraan para kahit paano makakuha pa ng ibang dokumento? Okay. Christian, can I just lead it doon sa investigation ng ginagawa ng ICI, di ba? Sige po. Kaya nga sinasabi natin na follow the money and go for the wins. Kasi alam mo ang diferensya nito, ito yung investigation. Ang pangarap ko yung investigation na ganito eh. Nung ako yung auditor, nung kami nag-investigate, when we follow the money, parati kaming merong patlang or merong blank. Kasi mula doon sa government check, papunta sa private accounts, wala na, hindi na namin masilip. Napakaswerte. Bakit? Aba, sila na yung umamin, di ba? Ay, eto po, in-encash namin, nilagay sa kahon at dinala. So, nandun na yung link, di ba? So, go for the win. Anong unang gawin? Aba, i-secure mo agad ang documents. Kaya nakakahina ng loob nung ang kaunahang ini-announce, ay, nagsira sila ng dokumento. Ito ho yun. Kaya mo kailangan na naandun nakaupo yung talagang worker. Hindi pwedeng lahat boss. Kasi yung worker ang nakakaintindi ng proseso at sistema. Plus, kahit anong uri at anong galing ng audit ng SGV, ng iba't ibang private, iba yung may learning curve ka pa. Pag-aaral ng accounting at saka auditing na panggobyerno. Halimbawa, alam natin na ang bawat voucher, 5 ang kopya. Ito na ako dun sa pagsisira ng document. Yung 5 kopya ng voucher, may iba-iba yung tinatawag nating custodian, di ba? So, ang ibig sabihin, kung sinira nung agency yung kanyang set of documents, you can go to the Commission on Audit. You can go to the halimbawa, infrastructure development committee or whatever. You can go to the property officer. In other words, ang government system is in such a way that records and reports are connected, basta alam mo lang yung flow at alam mo kung anong information. I think I have given that particular example saan ang ginawa ay binigyan kami ng bagong voucher na bagong gawa, di ba? So nagulat ako kasi alam ko walang voucher and then ipinresent. And then bagong pirma yung lahat ng syempre magkakasabwat sila, nagpirmahan sila. Baka magkaroon sila ng idea, Christian. Hindi. Gawa sila ng bago na pinapirma, So, dahil taga-gobyerno kami, alam ko yung proseso. Tiningnan ko agad sa record of checks issued. Journal of checks issued by Deputized Disbursing Officer. Pagtingin mo doon, nakalagay doon yung cheque at disbursement voucher in a chronological order. Dated. Therefore, yung bagong gawa, hindi mo isingit. Ito yung kahalagahan na ang kasama mo sa team, kumbaga may uwido. Kaya hindi ako matatakot kung sabihing nagsira ng dokumento, taas kilay lang. Kasi alam ko kung anong record ang titingnan ko, sinong tao ang pupuntahan ko. But, ito yung mahirap. If the entire system, sabi nga natin yung 4 lines of defense, nako, lahat sila magsisira. Pero ang tanong ko naman, in the same phase ba? Ito ba yung tipong Viber chat ka na, oy, ngayon sirain natin yan. Pangalawa, may accounting records yan eh. There are certain books of accounts na may maiiwan at may maiiwan na flow. So, kailangan familiar ka dun sa process flow. Kailangan alam mo kung anong report at document information ang napuproduce ng isang But, at the same time, Christian, ito rin yung ating ipo-point out na iting problema. Ang daling mangarap nung sabihin natin, uy, gamitin natin ng AI, di ba? Pero alam mo, ang laki ng problema natin eh. As basic as yung quality ng data and availability of this data and access to this data. Nakita mo ba yung regional offices ng COA ngayon? Nakita mo ba yung Office of the Auditor? Punong-puno ng saku-sakong dokumento. Diba? So ang ibig sabihin dito, kung wala tayong maayos na record management, yung vulnerability ng corruption na andyan. So kung gusto nating solving yung wag na nilang magawa ito, let's begin with
aba, ay baka naman pwedeng mag-usap-usap muna tayo. Anong data meron ka? Anong data meron ako? And then upo tayo, gawa tayo ng integrated management nitong system natin, including data governance, di ba? Para naman, magsiraman sila ng dokumento, may maiiwan, di ba? At pag sinabing tinamper yung system, may backup yan di ba? At meron yung tinatawag na kung saan na-i-store yung di ba? So, sa akin hindi problema yung pagsisira. But, sabi nga natin, dapat in 48 hours na secure yun. Kaya, naawa ko kay Sec Vince dahil talagang tingin ko namayat siya ng husto, stress na stress. Pero sa ang tanong ko is this investigation, follow the money and go for the wins. Ano yung wins? Napakatindi ng public scrutiny. Naandun yung exposure, yung admission, di ba? Wala yan sa ordinaryong, yung mga ginawa naming investigasyon na talagang tumayo at na-convict, wala kaming whistleblower, wala kaming magsasabing binigay ko sa kanya at ito yung pera at ipapakita yung pera. Meron pang magsusole, di ba? So ang makikita mo dito, ang kailangan mo lang gawin, i-match mo yung testimonial evidence with the documentary evidence. That is the perfect combination. Kasi kapag testimonial evidence lang, weak yan Anytime mag-pull out, kunyari, sabihin, ay, napilitan po ako, finorce po ako ni Senator Lacson. Patay ka, di ba? But if you can, at this time, katulad ng ginagawa ni na Senator Lacson, na inililink na nila sa documentary evidence, eto may insertion nga, eto may ganito. And the public scrutiny, ay ito yung picture ng ganon. Yung circumstantial evidence at a certain point, magiging strong yan. Mag-mimit sila. The testimonial and the documentary evidence, napakahalaga. So sana, marinig natin sa ICI yung, meron ba tayong tinatawag na fraud investigation framework? Ano ba yung framework na sinusundan natin? Ano ba ang ginagawa natin? Mag-i-interview pa tayo na mag-i-interview? Di ba? Alam ng lahat ng investigador yan. Kapag nakita mo na yung malinaw na mga tinatawag nating red flags, gagawa ka na kaagad dyan ng fraud theory. Ano yung fraud theory natin? Kunyari, Christian, that there are ghost projects. Di ba? Ngayon, ang pinakang simpleng approach dyan, you reverse it. Ay, wala. Hindi siguro to totoo. To prove it, di ba? Pero nakita mo, nag-inspect ka, wala. Di ba? Di ang laki na nung mo. Ngayon, hahanap ka na ng ebidensya mo. Yung inspection report, yung expose at admission nitong so and so, saka ka palang babalik sa documentary. Kasi yung documentary mo, pinerfect nila di ba? But, there are red flags. In 2 days, significant yung accomplishment. So, sa akin, hindi na natin kailangan interviewin lahat. Enough. Ang is, magbuo ka ng fraud theory mo, magbuo ka ng risk profile mo, diretso ka na ngayon para mas mabilis kasi time is of the essence. By the time na patagalin pa natin yan, considering na wala naman silang power to, ipapasa pa rin nila yan sa ombudsman. Nagpalit na ang presidente, hindi pa tayo nakakapagpakulong. Sorry, magiging merry ang Pasko ko kung makukulong silang lahat, pero sorry, hindi ako naniniwala.